Syempre, ito. Tapos Ito. kanina pa Oo. Kasi ano yun eh, yung parang ginawa natin last time na ay, so wala pa ng final exam na magaganap sa next week. So, ibig sabihin, mahaba pa yung oras para ano. Okay, start na tayo. So, lesson 5A saka lesson 5B supposed to be yan. Pero since yung 5B kasi AC distribution naman. Ang pinagkaiba ng BC at saka AC, usually meron siyang angle, diba? At saka may power factor. So ito kasi BC. Ano ang power factor ng BC? Wala. 1. Multiplier 1. Unity. Unity. Ba power factor is unity? Unity. Kasi purely resistive. Yes, sir. Okay, so ano ba ang objective natin? Familiarize with the types of DC distribution, analyze the different types of distributor and loading sa DC, and calculate the voltage drop. So, para mabilis tayo, ito yung distribution system natin. Meron tayong sub-transmission, distribution substation, distribution or primary feeders, distribution transformers, and auxiliary circuit, at saka service drop. Yan ay na-discuss na natin sa lesson number 1. Diba? Hindi ko na kailangan i-elaborate yan. However, some distribution system engineers prepare to define the distribution system as that part of electric utility system. So parang gusto nilang iba kasi ang definition nun, no? Pero pagkakaintindi nila from sa bahay, pagpalabas, yun yung parang distribution sa bawat bahay na yun. Between the distribution substation and consumers service entrance. Actually, distribution naman lahat ng tawag nun eh. Magkakaiba lang sila ng sakop. Okay, so sa DC distribution natin, mayroon tayong 2-wire DC system. Load, meter, o motor pala yan. Then, pwede rin ito, no? Then, naglagay ka ng neutral, load, then motor. Hindi po pwedeng maglagay ng motor dito unless masyadong mataas yung voltage, di ba? Kasi ang kailangan ng motor, mataas na voltage kasi starting voltage na kailangan mataas. Kasi pag nilagay mo pa dito, no, hahatak yan ng mataas na current, so mawawala yung mga, mapabawasan ng current yung sa load, o yung line yan. Okay? Yan. Okay. Now, at distribution substation, the voltage is stepped down to 415. From this substation, various low voltages 415 between phases and 240 between phase and neutral. So, nakita nyo naman, ito. Mas maliit yung voltage sa line to neutral as compared sa line to line. Okay? Next, design consideration. Both voltage drop and current rating are important consideration in the design of distribution system. Cross-sectional area of the feeder is determined on the basis of the current. Tandaan nyo na cross-sectional area of the feeder is determined by the basis of the current to be carried and for overall damage. Now, the voltage drop is very important in the design of feeder. Ang kailangan kasi natin sa feeder ay current, hindi voltage drop. Because no consumer is stopped off from it. Alam mo lang ng mga voltage drop dun sa, yan, may 10 kilometers. So, walang maglalagay dun sa 5 kilometers kung saan yung voltage drop. Okay? And the receiving end voltage can be raised to the desired value and kept within permissible limits. Kunyari, 10 kilometers, pagkatapos ng 5 kilometers, sobra-sobra na yung voltage drop, doon ka maglalagay ng transformer. So kasi kung hindi ka maglalagay ng transformer doon, yung 6, 7, 8 kilometers mo, masyado na mababa. Okay?
Now, on the contrary, the voltage regulation is very important in the design of distributor. Okay? Ang voltage ramp, walang kinalaman yung sa feeder. Pero yung voltage regulation sa distributor. Okay? It is because the statutory regulation limit the voltage variation hanggang positive negative 6% of the rated value. Okay? According to PEC rules, on the consumer voltage is ito. Okay? Therefore, a consumer near a distribution substation may have a voltage as high as 440 hanggang 254 during night load hours, while consumer at the farthest end, pwede siyang nag 400 hanggang 230. Okay? Ito yung sa PEC rules. Ngayon, kung mas mababa dito, hahanapin mo kung saan yung point na yan at kung ka maglalagay ng transformer. Okay? Kasi pag-uusapan natin dito, distributor. Okay? Types of distributor. Distributor fed at one end. Ito. Ito yung source, so at one end lang. Ito yun. Fed at one end. Tapos maraming consumer. Okay? Distributor at both ends. Ito. So, dalawa ang nag-distribute ng power. So, ito yung mga consumers. Okay. Dalawang kasi yan, no? Pwedeng pareho ng voltage, pwedeng magkaiba ng voltage. So, makikita nyo dito, yung for equal voltage at both ends, no? So, nabasa nyo na siguro to. Hindi pa. Kasi kahapon lang eh. Okay? Low voltage goes on decreasing until it reaches the maximum value at some point, then starts increasing as it reaches the other breaking point. So, paano na-explain yun? So, halimbawa, ito, nag-decrease, diba, ang voltage kasi ang voltage drop. So, pagdating dito, mag-increase ulit kasi meron kang masasalubong na another supplier ng voltage. Okay? Not unlike, eto, syempre, wala nang source dito, maubos lahat ng, mas malaki ang voltage drop dito as compared to dito. Lapit. Okay? Ito ay 1 end lang. Next, ano pa ba? All currents stop off between feeding point A and the point of minimum potential are supplied from feeder point A and likewise at feeding point B. Ano ibig sabihin yan? Paki-explain naman. Yung current dito, kung nasaan ang minimum, so pareho Sa gitna. sila nagsusupply. Halimbawa, ito yung minimum. Pagdating mo dito, minimum na yung voltage, so assume ko tumataas na ang voltage dahil dito. Pagdating sa current, ganun din. Sasalubong yung current dito. Okay? So, syempre, itong current nito, malaki ang current nito kasi malapit siya sa A. Ngayon, itong B, naglalabas din ng current, mas maliit na nakukuha niya. Kasi mas malayo siya sa B. Pero pag i-add mo yun, syempre, okay lang. Kasi malaki naman to, mababa yun. Pagdating dito, mag-equal sila ng current. Okay? Mag-equal lang sila ng current kung equally divided sila. Hindi equally divided, equally yung length nila. Kung, diba, mula dito hanggang dito, 50 kilometers. So, pagdating sa 25 kilometers, yung current nito at saka yung current ganun the same. Okay? Next. The current tap at point of minimum potential is partly supplied by point A and likewise at feeding point B. So, parang ganun yung sinabi ko kanina. So, halimbawa, 10 ampere to, 10 ampere yan. Pagdating dito, 1 ampere na lang. 1 ampere na lang magagaling sa A. 1 ampere na lang magagaling sa B. So, nagiging 2 ampere. Nakuha ba? Yes, sir. So, kung 10 ampere to, dito ka nakatira, malamang 8 ampere to. Tapos ito,
since malayo sa B, 0.5 ampere na lang. So, 8 plus 0.5, ito yung current na dumadaan sa 1. Okay, so kung nandito ka naman, yung current na dinideliver natin, 0.5 na lang. Pero pagdating dito, let's say 8, so 8 plus 0.5, so 8.5 ampere dito. Okay? Next. The sum of the current fed from both feeding points is equal to the total current. So, parang gano'n. Not i-add lang yung current. And the voltage drop from feeding point A to a point of minimum potential difference is equal to the voltage drop from the feeding point B. Okay, so ibig sabihin yan, listen, sige, pwede kumain dyan. Halimbawa, ito ay 230, tapos 220 na to. Tapos ito, let's say, 100 na lang. So, ganun din dito. Kasi, pareho lang sila ng ito eh, di ba? Pareho lang sila ng amount, 230, 230. Okay? So, halimbawa, 100 na lang to. Yung 100 na yan, magagaling sa A. Yung 100 na yan, magagaling sa B. Okay? So, total voltage drop. Okay. Next. Another one. Okay. Ito, no? Yung nasa center naman, ito yan. Ayan. Nauna ito. So, distributor fed at the center. Ito ang kanyang figure, no? Circuit. Ito yung Supply. feeder mo nasa gitna, so maghihiwalay yan dito. Hindi naka-feed dito at saka dito nandito sa gitna. So kung 100 volts yan, meron siyang 50 volts doon, meron siyang 50 volts dito. Kung 100 ampere yun, so meron kang 50 ampere yan, 50 ampere dito. Okay? Nasa gitna. So, halimbawa may 100 kilometers, hahanapin mo kung nasaan yung 50. So, doon ka magtatayo ng feeder mo. Okay? Next, yan na yan, fed at the center. Ring main distributor. So, ito yung input voltage, ito yung distributor mo. So, meron kang current dito, then meron kang current dyan. Magsasalubong siya dito sa IC. Okay? So, ang kagandahan lang ito, na-discuss na rin natin last time, kapag nasira yung line dyan, so, pwede naman tawag dito, continuous pa rin yung kanyang supply. Ganun din sa center. Pag nasira ito, ay wala na yan, syempre, dito na. Okay? Yung isa sinasabi ko, yung ito, pag nasira ito, line na to, diba? So, syempre dito, ang kanyang connection, tapos dito siya. So, walang interaction na mangyayari. Okay? Unless dito masisira yan, syempre ibang usapan yun, kasi sa source masira eh. Okay? Types of loading, concentrated loading, uniform loading, at saka combination of both. Okay, on types of loading, letter A, number 1, concentrated loading. So, ito yung load mo. Ayan. Okay, ibig sabihin ng concentrated loading, kung 1 meter to, 1 meter din yan, 1 meter yung length. Okay, and then, another one, so 1 meter, 1 meter. Ibig sabihin concentrated, nasa isang buo sila. Okay, hindi sila watak-watak kung nasaan yung mga no? Okay. Pag sinabi kong uniform loading, yan, ganito yan. Okay, so 20 ampere, 20 ampere, 20 ampere, and so on, uniform ang loading. Ito kasi isang buo, pero magkakaiba sila ng current ng pangangailangan. Ito naman sa length, kasi ito, regardless of the length, pero parang sila ng ampere. Okay? Combination, pwedeng ganyan, tapos pwede ko dito. Okay, combination. Okay, factors affecting losses.
radial figure. The conductor size of figure must be adequate. The size of the conductor should be selected on the basis of kilometer kVA of capacity. Okay? Next, may kanya-kanya kayo kwentuhan dyan ha. Feeder lead. Ito yung mga factors ng losses. Location of distribution transformers. Use of overrated, distributed transformers. Studies on 11 kV meters have revealed that often the rating of distribution transformer is much higher than the maximum kVA. Ano ibig sabihin ito? Yung distribution transformer, let's say 10 kVA, halimbawa, pero ang kailangan niya ay more than 10 kVA, kaya tinawag ng overrated. Okay? Ayan. So, produce unnecessary high iron loss. Kapag mas mataas yung demand as compared sa transformer na ginamit. Okay? Low voltage, whenever the voltage applied to an induction motor deviates from the rated voltage, its performance is adversely affected. Okay? Ito, ano to eh, pag low voltage, ano nangyayari? Sa mga motor, Mahina. Kulang sa hina. Pero kailangan niya maglabas ng mataas na efficiency. So, ano mangyayari niyan? Sisira. Masisira. Sisira. Kasi hindi niya magawa yung efficiency na kailangan niyang gawin eh. Mag-deteriorate sa Low power factor. Pag high power factor is usually 1, okay yun. Pag 0.7, 0.6, masyadong mababa ang power factor. Pag mababa ang power factor, ilan ang kanyang angle? Compare mo na lang, 0.707, 45 degrees. 0.866, 30 degrees. Diba? So, ano nangyayari sa angle? mataas, sir. Kasi pag 1, Pag 1, mababa yung angle. ilang degrees? 0 degrees, Zero diba? degrees. 0 degrees. Okay? Mataas. O, ngayon, pag low power factor, ibig sabihin mataas yung Angle. inductive. Yan, inductor. Kaya naglalagay yung nakaparallel sa capacitor para mag-compensate. So, ito ay more on power factor correction. Diba? Power factor correction. Voltage drop calculation. Ito, sa AC to, no? Pinakita ko lang kung anong difference ng AC sa AC. Sa AC, yung current niya ay nakalagay ng power factor. Yun lang naman pinakaiba nila eh. Okay? Ang profile natin, ito yung sending end. Sa primary feeder, so bababa ka agad yung amount of voltage. Sa distribution transformer, constant at kanyang decrease. Ito, hindi siya bababa ka agad, no? So, meron siyang slight na decrease. Ito, Linear. agad. Tapos, hanggang sa voltage drop sa internal. Pagsalo sa ano na to, sa residential. Okay? Service truck mo, take note, yung dinadaanan ng kuryente na kable mula sa labas, papunta dun sa kontador mo, ito ang kanyang drop. Diba? Okay? O, so secondary feeder mula sa transformer hanggang sa yung line, tapos may nakatakang gano'n, diba? Para sa bahay mo yan. Ito naman ang kanyang loss. Take note, no? Masyado ng mali. Diba? Kaya dapat doon mataas 440. O kaya 240. Para pagdating dito sa iyo, 220. Pero sa totoo lang, hindi 220 pumapasok sa kontador natin, sa meter, hindi. Nasa 240 dapat yun. No? O kaya 230, gano'n. Kasi 220 ang kailangan. Okay? 220 times 0.6. And then 0.06 ba? Kasi 6% eh, di ba? Oh, 0.06. 13.2. O yun dadagdag mo sa 220. Dapat yun ang pumapasok sa bahay mo. Okay?
Okay, 1% voltage drop can lead to reduction in lamp illumination by 3%. Some appliances which are operated by motors can be affected by reduction of voltage. Reduction of voltage level can be accompanied by increase in current. Current naman na mag-increase, no? Kapag bumababa ang voltage. Now, voltage drop is within 10% decrease. Current will normally increase within the same limit. Okay? So, let's try to analyze one problem. Apat yata ito. Ito kasi feeding at one end. Eh, ito naman, feed at one end, kailangan hinahanap dyan yung size ng conductor. Ito naman, number 3, feeding at both ends. Ito ay sa ring. Okay? So, tingnan lang natin kung saan tayo makakapagos. Number 1, okay, yan. So, 250 volts. Distance from figure 8. Okay, so 250 meters. Pero from this point up to this point, that is 1 kilometer. Diba? 1 kilometer, 1,000 meters. Okay? So, ito yung B. Para dito yung B. C na lang ito. Okay, so we have 100 ampere. Next, distance from feeder A 750. Mula dito hanggang dito 750. Kaya ilan to? Class? 250. Ay, 500 sir. 500 meters. Kasi mula dito hanggang dito, 750. Next, from feeder A, 1,000. Okay. 250 na lang sir. Okay, so ano ba ito? Ito lang. Masyado malayo. Ilan ito? 250 sir. 500 sir. 500 to? 250 sir. 250 lang sir. Ito di ba? Yes sir. Mula dito hanggang dito, 1,000 dapat Yes sir. 200 and 300. Yan. The resistance of each conductor is 0.025 per kilometer. Find the voltage at each load point. DC. Okay. If the voltage at the point is 250. Okay, so ang ating resistance RAC muna, that is 0.025 ohms per kilometer. Malagay dyan, no? Times 1 kilometer, 0.25. 1,000 meter times 250 meters times 2. Bakit times 2? Kasi may pabalik siya eh, di ba? Return sir. Oo, may pabalik siya eh. Okay, kung ano nakalagay dito, each conductor is, Per conductor. okay, tandaan niyo yun ha. Next, RCD, 0.025 ohms per kilometer times, sige, ganito na lang, yan, over 1,000 meter times, ito, 500 times 2. Then, RDB, ohms per kilometer times 1 kilometer over 1,000
times 2. Sa una sir, 0.0125. 0125. 25 ohms. 25, 0.25. 0.25 ohms. Ito, same. Same lang size. Okay? Okay, next, yung current naman. So, yung current nito ay same AC. IC. IDB. Diba? Oh. Current IDC. Ilan? Ito. Ilan? 100 plus 200 plus 300, diba? O, ilan to? 600. Okay, next. ICD. ICD. 200 plus 300. 500 ampere. IDB. 300. Okay? Next. Okay, PV, voltage sa C. BC. Paano natin hanapin yung voltage sa C? Ano yun? VA VA minus minus IR sir. IACR. IAC. IAT, di ba? IAC. RAC. Okay, so 50 minus 600 multiplied by 0.0125. So that is BC. So tignan natin kung bumaba na yung kanyang voltage. 2.5 5 volts. BC. Next, BD, that is BC minus ICD RCD, di ba? Kasi, syempre, BC kukunin mo kasi nag-input na siya, di ba? Okay. So, 242.5 minus 500 0.025. Ay, nako. 237.5. 237.5 volts. Next, PB. Tama ba? Tama ba? Yan, Ilan? 230 po. 230 lang. 230 lang. Ay, 500 pa rin current no? So you have BD minus IDB R Tama pala. So you have 230 minus 300 0.0125. So what is BB? 226. 226.25. Okay, ayan. So may kinalaman siya sa length. Gaano siya kalayo ito. Okay, question. Review. Para tumaas ang voltage drop. Let's say. Yung resistance. Diba? Kasi pag mataas to, Mataas yun. siyempre, Bumaba. naman, alangan naman mag-susupply ka ng 1 ampere lang, di ba? Hindi mo pwede. So, mataas. Eh, mamayos mo doon. So, mataas. Kailangan, as much as possible, Mababa. nasa micro ohms. Ganun lang. Okay,
resistivity, Exam nga. may nakalagay dito, let the resistance per 100 meter be of R Gusto na lang, ganyan. R. Kasi yung R na yan, ito, R over 100 meters. Okay? Oh. So, RAC, nga, RAC, that is 1.7 40 times 10. multiplied by R over 100. Tama ba? 40 yung length. Tapos, ohms per meter. Di ba meter to eh? Tama? Sir. O, di ano lalabas dito? Ito yung R na malaki. Nakuha, di ba? O, yung R na malaki, pag minultiply mo yan. O, so ilan ito? 0.4. R, ohms. Okay, next. RCD. Oh, 60 meters times R over 100 meters. Makinig. Pagdan ko. 0.6 R. Bakit R? Wala bang given na R? Wala kasi area, sir. Kasi ang hinahanap ay cross-sectional area. Yes, sir. Ng area. O, paano saan kinukuha cross-sectional area? Okay, ito. Okay? O, yun ang hinahanap ko na. Kasi yung mahanap ko dito, yun ang lalagay ko dito. Next, RCD, RDE. 100 over 100 meters. R, ohms. Next, RDF. 50. So, 50 meters times R over 100 Five. meters. 0.5 ohms. R pala. R tapos ohms. Next. Okay. So, ito, FB. R, FB, that is 50 meters times R over 100 meters. So again, 0.5 R. Ohms. Okay, next, yung current naman. Oh. Total Okay, yung current. current kung paano? Total current. Kasi parang ganun ang gagawin natin, no? Total current po sa IA. Summation ng lahat ng Ano ba current. total voltage drop niya? Hindi lalagpas ng 10. Total voltage drop. Ang voltage drop ay IR, di ba? Tama ba? Sir. IR ang voltage drop. So, 10 is RAC multiplied by IAC. Tama ba? Sir. Plus. Plus RCD multiplied by ICD. Plus RDE multiplied by IDE. Plus RDF multiplied by IEF. So, walang voltage drop to. Wala, oh. Diba? Nakahang lang siya, wala. So, walang voltage drop. O, 10 is equal to RAC, 0.4. R multiplied by ayun o, IAC, 220. Plus RCD, 0.6R multiplied by 190. Plus
R. Multiplied by 150. Plus EF. Tama ba? Oh, 0.5 R multiplied by 50. Kasi yung 50 na yan, dito na siya. O, papasok na dyan. So, 50. So, yung FB wala. Naka-open siya eh. Okay? Oh, so, isa na lang variable mo dyan, which is R. Oh, what is R? Ang R na yan, yun yung R na malaki yata eh. Ah, ilan? Point 0.025 ohms. Tapos R is equal to rho L over A. Diba? Oh. 0.0265 is equal to rho. Kaya 1.78 times 10 is negative 8. Okay? Oh. Multiply by Length, total length sir. oh, total length. 300 sir. Saan yun? Pinagpas lahat ng total length sir. Kasama ba to? Oh, ito lang. Ibang ilan to? Ilan? 50 sir. Kasi nakahapon. Times 2. Pabalik siya, di ba? Oh, parang ganito yan, no? Oh, tapos babalik siya doon. Di ba? Ito yan, no? Ito, babalik siya doon. Tapos ito naman, babalik siya doon. Ito, babalik doon. Di ba? Oh. So, divided by 8. Oh, what is the total area of the cable? Sabi ka mo. Tingin mo lang. Ilan? 3.35 times 10 meter. Meter yan, di ba kasi? Ayun, no? Square meter. Tama? Ito kasi yung lumabas dun eh. Kasi ang unit nito, listen, ang unit nito, ohms, meter. Tapos ito, meter. Square meter. Ito, ohms. Square meter sir. So, magkakansilan yung ohms. Multiply yung meter. Magmumultiply yung meter, kaya meter squared. Oh, so meter squared. Parang mahirap yata isipin kung gaano kalaki yung area na yan. Convert mo sa centimeter o kaya millimeter. Okay, o ilan kaya ito? Pag centimeter, ilan? 100. Ayun na. Times in 1 meter. Parang ang hirap 1 meter. i-visualize kasi pag ganyan eh, di ba? 100 centimeter. Pag centimeter, ilan? 0.0335. 0. 335. Hindi. Hindi, ganito dapat eh. Square yan. Ano sir? 3.358. 358 cm. Negative. Ah, wala na sir. Ah, cm na lang sir. cm. paki-check pa sa cm squared. Diba dapat ganito sir? Oh, kasi cm squared sir. 1 Times meter, 100. 100 centimeter times again. 1 meter, 100 centimeter. Dapat ganon, di ba? Oh, Squared. ilan? Yan sir, tama yan sir. Tama ito? Yes sir. O, di ba mas mabilis ma-visualize
yung size ng conductor. Wala pa na isa kasi. Natin kung saan magne-negative yung current. Pag nag-negative yung current, ibig sabihin nandun yung lowest point. Okay? O, so explain na lang natin yan.